Okay, good morning. Bali, nandito tayo sa hardware muna. Bali, dito sa malapit sa Phase 4. Nakapanayam ko si Sir Casio rito. Shoutout kay Sir Casio. Bali, gusto rin i-promote ni Sir Casio yung kanyang YouTube channel. May YouTube channel po ba tayo, Sir? Yan. YouTube channel ko is ako si Casio. Then sa TikTok, ako si Casio. Yun din yung aking TikTok. Then sa FB is ni Casio Cañete. So meron din akong, sir, pwede ba akong mag-plug din ng aking FB page, yung NB Construction. Yan, nag-umpisa din ako sa mga kontrata. Then na-inspired ako sa mga video ni Sir Lee. Yun. Okay, bali, ipa-flash ko na lang po rito sa screen yung kanyang YouTube channel at saka kahit yung Facebook na lang at yung YouTube channel. Sige. So, ayan mga karos, paki-supportahan po. Bali, taga Phase 6 din po siya, malapit doon sa ginagawa po namin. Dati ko nang pinapanood yung vlog ni Sir Lee since 2018, 2019. Yun, no? Yan. Subscriber kami ni Sir Lee. So, paano sir ka? Maraming salamat. Thank you. Okay, shoutout ulit kay Sir Casio. Bali, nandito tayo sa hardware. Yan, bali si Jamil dun sa Phase 1. Magkasama sila ni Kuya Dindo nung Sabado. Yan, ililipat ko muna siya sa Phase 3 para dun sa mga preparasyon ng finishing carpentry na ginawa ni Master Jojo. Yan, bibili tayo rito ng 4 na litro ng polytop para to dun sa project sa Phase 3. Yan, 960. 4 na polytop. Dito tayo sa Phase 3. Ayan si Jamilo, good morning. Morning. Good morning. Ayan. Polytop. 4 na litra. Tapos yung dala na lang kita ng hardener. Hanap ako ng mabibila ng hardener. Kulang yan. Alam ko, magkukulang yan sa'yo, di ba? Lacquer primer din. Sige. Ayan, isang galon ng lacquer primer tsaka roller pa. Tara. Diyan na lang ako. Yan, pinabox natin yung mga pinabili natin dito. Total of 3,245 mga kailangan ni Jenny. Check natin to sa site. Okay, dito na tayo sa Phase 3. Yung motor ni Master Jojo, meron siyang box. Yung binili ko to, buy one take one. Tapos bala ko rin bilhan si Louie at saka si Bilog. Yan, napaka-importante sa amin ito ngayon. Ayan, ito na nga po pala yung aking box dito sa e-bike. Kaya kahit pa paano, mapapakinabangan na po natin ang husto ito. Yung e-bike natin. Yung nilalagay ko rito, yung mga consumable materials para hindi po tayo magpabalik-balik. Pero hindi naman po natin lalagyan or sasampahan na mabigat. Sakto lang. Kasi ito naman yung motor ni Louie. Yan, bumili na siya ng bracket. Bali, bibigyan ko sila. Kaya mag-iipon lang ako yung sa kanya at saka kay Bilog para lagi niyang kasama yung gamit, hindi po magpabalik-balik. Malaking tulong din po kasi sa amin na may lagayan po yung mga motor. Yung akin kasi yan, malaki yung compartment nito, tapos malaki rin yung banda rito sa may gitna. Kaya kung namimili ako, marami akong nasasampa na gamit, marami akong naihahatid sa site, lalo na may box, diba? Yan, shoutout din kay Sir Leo Yasis. So ayan na po yung box natin dito sa e-bike. Ganda, no? Yan, medyo pinahabaan ko talaga. Stainless po tong bracket niya. Pinasadya ko mahaba para pagka umangkas po si Mrs. dito, hindi po masikip. Okay, dito na tayo sa Phase 3. Ay, si Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, bagong gupit. Yan, tinatuloy na Master Jojo yun sa mga carpentry rito. Tapos si Jamil nandito. Saka si Louie. Yan. Yan si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Ayan. Tiles natin dito sa second floor. CR. Yan, tapos si Jamil. Nandito si Jamil. Good morning, Mil. Good morning ulit. Yan, good morning. Bali, saktong-sakto may mga natapos na si Master Jojo sa mga finishing carpentry dito sa taas. Yan, drawer naman yung sinusunod niya rito. Tsaka ito, okay na din. Pwedeng-pwede ng pwestuhan ni Jamil. Ayan, kailangan lagi kami matatapos sa mga kahoy. Pag may natapos, yan, si Jamil na yung bibira. Ito yung mga bibili natin kanina sa hardware.
Hindi mawawala yan, lacquer thinner. Yan, tapos meron kaming yan, roller, pang primer. Patching compound. Yan, 2 kilo. Meron din po kaming lacquer spot putty. Yan, di mawawala yan. Tapos yung lacquer primer surfacer, 2 galon. Yan ang gagamitin po namin dito. Bumalik tayo rito sa bodega. Kinuha natin tong owner. Tapos kinuha na rin natin yung mahabang hagdanan natin. Bali, nandito na sa, sa taas, sa may top load natin. Bali, papunta tayo ng Metroville ngayon dahil kailangan nila ng hagdanan para mabuo yung partition natin sa second floor. So, let's go! Tara! Dito na tayo sa Metroville. Ay, si Bilag. Good morning, Lag. Good morning. Yan, meron tayong additional na hard deflex board dito. Bali, 2 piraso. Wala namang kaso yan, parehang 1 port. Yung unang ginamit po namin dyan, Shera board. Shera board is yung brand. Ito, hard deflex. Yan, kulay green yung tatak niya. Adonis, good morning. Good morning. Ayan. It's very hot. Makainit. Yan. Pang-partition sa taas. Kasi ito na yung hagdan na dala natin. Kailangan nila ng hagdanan dito para sa taas. Dito na to. Ayan. Ayan, hagdanan. Dito nila yan. Isasampa para maabot po nila yan. Para ma-install nila. Mamaya, pag natapos po nila to, i-share namin sa inyo kung ilang metal studs na nagamit. Tsaka ilang fiber cement or drywalls yung nagamit dito. Rivets, screw, at saka yung pako. Yan, syempre yun yung mga ginamit dyan. Pagdating sa wall, yan, nakapako po siya. Ayan na. Yung pagdating sa wall. Dito naman, pagdating sa flooring, naman po siya, naka-screw. Tox and screw, black screw. Tapos dito sa workstation niya, bali, maglalagay pa kami ng additional na wiring dito. Ayan na. Kaya may butas na po yan. Tapos ang height nasa 110. May kwarto na, may kwarto. So, gano'ng karaming materialis yung nagamit dito sa division. Ang ganitong klaseng setup. Yung setup natin dito sa may harapan, sa may kalsada. Isang straight line lang siya. Wala nang kurbada. Kasya po dito yung single bed. Yan, dito yung headboard. Tapos doon yung pinakadulo. Tapos ang opening ng pinto, papunta po rin sa kabila. Kasi ang idea rito, pwedeng magpagawa pa ng closet dito. Yan, isang buo na yan. Yan, pwede po dyan. Mamaya magkakaroon ng mga adjustment para dun sa abang ng ilaw. Yan, dito rin. Iba kasi yung PVC panel. Kapag gumagamit tayo ng PVC panel, may dugtungan yon. Iniiwasan natin na doon mapunta yung pin light. Kailangan nandun lang po siya sa pinaka-platform niya. Pero yung dugtungan, iniiwasan natin yan. Kaya may mga adjustment dito. Yan, may mga adjustment siya. Kagaya rito, yan, i-adjust pa po namin yan dito. Baka balang araw kasi magpagawa si client owner ng cabinet dito. Tsaka doon din, sa kabila. Tapos yung mga butas, ginamit lang po yan para malaro po yung mga dyan, yung mga wiring, kaya binutasan. Pero lahat yan ibabalik naman. Dyan. Sukat ka na lang ng 1 metro pataas. Hindi na 110. Baka yung 110 mo tumama rito eh. 120 ba yan? Ayun, sakto 110. 110 ko lang. 110 pa rin. Tapos dito lang dalawa. Igitna mo, Log. Gitna mo yun. Kunin mo yung mga sentro. Tapos dalawang gilid. Dalawang gilid. Yan. Bali sa amin, ang nagkakabit ng mga pintuan, si Master Jojo. Yan, siya po yung nagagatla nito. Siya yung nagkakabit. Kaya pag natapos nila to, hindi nyo pa makikita yung pinto. Wala mo ng pintuan. Bali ang finish nito, may paikot na kornisa. After po malagyan ng PVC panel, may kornisa pa paikot. Yan, bali tinatapos lang po nila Adonis to. Kami bilog. Tapos tayo naman, baka pag-uwi, baka magpa-deliver tayo ng kornisa rito.
Yan, sa mga kumuha ng bahay dito, ang sarap po magtrabaho rito. Sa mga kagaya namin na nangungontrata manggagawa, ang sarap magtrabaho rito sa Metroville kasi wala na po siyang gate pass. Basta gagamitin nyo talaga yung materialis nyo para doon lang sa unit. Kasi naka-under monitoring din tong unit. Yan, hindi kagaya dun sa Lumina, napakahirap. Napakahirap pagpasok ng materialis. So dito maluwag. Kasi under monitoring naman nila. Lahat na monitor po nila to lahat. Lagi may pumupuntang OIC rito, lagi yung dinadaanan ng guard. Kaya hindi ka rin makakapanloko kung sakaling yung kabilang unit walang pampagawa, walang pambayad ng construction ban, tapos makikisabay lang ng materials para gagamitin sa kanila. Namomonitor din po nila. So syempre yung mga pinapasok natin materials para dito ay para dito lang. Hindi ho tayo nagpapasabay sa ibang may bahay. Yan, makikita at makikita po nila yan. Yan ang maganda rito. Kung sakaling busy tayo, marami tayong ginagawang bahay, isang tawag mo lang, no? Hindi mo na kailangan pumunta ng opisina, magpabalik-balik. Isang tawag mo lang sa hardware, dito agad yung materialis. Sidings na. Bali mga karos, ito yung update kaninang umaga hanggang tanghali dito sa Metroville. So meron tayong update video ngayon, yung dalawa dito pa rin sa phase 3, yung finishing phase dyan, at saka dito sa room partition natin dito sa second floor sa may Metroville. Yan, marami lang nagpapa-shoutout. Yan, shoutout kay Sir Elmer Balbon at saka sa wife niya na si Ma'am Len from Qatar. Yan, ingat po kayo palagi dyan. Yan, God bless po. Tapos shoutout na rin kay Al and RC Beyal. Ayan, God bless and ingat po palagi. Yan, binabati ko rin po ng happy birthday si Mama Ching. Yan, God bless po kay mula kay Ma'am Shamira Espiritu. Yan, itong mga nasa-shoutout natin, mga matatagal na comment na to, ngayon lang natin nabasa. Shoutout na rin kay Ate Lina Sarate. Yan, God bless po sa inyo. Ingat po palagi. Shoutout na rin kay Ma'am Vanessa Nicolas of Matandem, San Carlos City, Pangasinan. Yan, shoutout din kay Sir Balbino Nicolas. Yan, ingat po kayo. Yan, shoutout na rin kay Kali Lingaw. Yan, from Multalban. Yan, watching from Hong Kong. God bless. Ingat po kayo palagi dyan. So, paano, tanghalian lang po muna tayo. Then, mamaya, ikakabit din nila paunti-unti yung PVC panel dyan sa may ceiling. So, yung nakita nyo mga butas doon na ginamit na access para sa mga electrical wire, tatakpan muna yon, then saka tayo maglalatag ng PVC panel. Tara! Bali, dumaan muna tayo rito sa phase 3. Total naman, malapit na yung bahay natin dito para ma-double check muna yung mga ginagawa rito. Ayan, double check tayo kasi maglalatag na po sila ng ano rito, parilya at saka ng poste. Ilan sa tropa nandito, sila Kuya Richard, Kuya Boy, si Tamtam at saka si Marvin. Ayan, itinutuloy po nila yung ating excavation dito, tapos yung pagsiset po ng ating columns, tsaka yung sa puting natin. Ito yung parilya natin, 16mm. Ayan, yan, nilagay muna nila rito kasi masyadong siksika na nga doon. Medyo masikip na. Mga karos, dinaanan ko to kasi dapat lahat ng mabibili natin at mapipurchase natin materials ay ma-explain natin dito para makita din ni client owner. So lahat naman sa ginagawa natin, ganun po yung ginagawa natin. Bali, naubos na po yung 36 na piraso ng 16mm. So, ilan na yung poste rito? Isa, dalawa, tatlo. Ito pang-apat. Pang-apat to. Ito yung 16mm. Ayan. Bumubuo na sila. Tapos tie beam pa. Ayan, naubos na. Bali, magpapadeliver ako ng 10 piraso rito. Ayan, nagkulang yung 36 dahil malalalim po yung ating mga hukay dito. Ayan, 1.2. Ayan, 1.2. Ayan, pang-5. Yung pang-5 or pang-6 na yata to. So 7 column po kasi rito sa back extension hanggang half corner na itong building. Yan na isa. Yan, may spacing na.
spacer na. Ayan, may spacer na. Bali yung ginamit na spacer, yung pinagtibagan ng wall dito sa may toilet and bathroom. Yan, bati na rin tayo. Sige, good morning po. Good morning, boss! Yan, good morning na magtatanghali na. Ayan, sige Richard. Good morning. Ay, good morning. Marvin, good morning. Good morning. Tsaka si Tamtam, morning Tam. Good morning, sir. Yan. May panaklob ah. Bitin mo naman akong kain. Oh, yeah. Yan, bali doon banda hindi pa masyadong malalim kaya nilalaliman pa. Yan, medyo bitin pa. Yan sabi ni Kuya Richard, kaya ito binabawasan pa po yung lupa para magpantay po lahat ng ating footing tsaka column. So dito bali bago sila mag-set 450 cm or 4.5 meters. Yan, bali lalagpas yata tayo rito. So sasagad tayo rito sa sidewalk. Yan po yung sukat na nandito. Tapos yung pagsiset din po ng ating mga parilya at saka column, ito ay magkatapatan dito. Magkatapatan. Tapos dito sa wall footing, yan, tapatan naman po nito para dito sa runner natin. Ayan, okay na tayo rito. Yan, may delivery tayo na 16mm na bakal. Bali buhangin, baka magpa-deliver na rin tayo. Kasi pag magbubuhos po sila, kailangan ng buhangin. Semento lang yung meron tayo rito. Tsaka graba. Siguro baka magpabawas na tayo ng lupa rito. Baka itong kalahati para may stockpile tayo rito ng graba at tsaka ng buhangin dito sa side. Okay, pagkatapos natin na mananghalian, after break time, pupunta muna ako rito sa malapit na hardware sa amin. Tapos babayaran natin yung 10 additional na 16mm na dumating dito sa phase 3. Yan yung project natin dyan. Yan, meron tayong 10 additional na 16mm pa na pinadeliver natin ngayon. Ang init pa din. Tara. Okay na tayo rito sa hardware. Bali ito 10 additional na 16mm, bali 4,200. Yan. Tara. Dito na tayo. Ito yung additional na 10mm. Ayan, 10mm, 16mm po pala. 16mm. Yan, additional na 10. Tapos kanina may dumating na po na buhangin, isang mini dam at saka graba, isang mini dam. Ang buhangin natin sa hardware, yung stock natin, bali nasa 4 na mini dam yon. Tapos sa graba, 2 lang muna. Yan, kasi wala tayong stockpile. Pero ang dumating na, ito tig-isang mini dam. Medyo nagmadali yung hardware. Hindi na nahintay itong mga panambak. Ayun na, binabawasan na po yung panambak. Yan, bali 3 hakot po natin dito yan kapag natapos yung isang mini dam ng hakot panambak. Yan. Dito hindi namin pwedeng ilagay yung buhangin kasi may nakalagay na house for rent. Ito naman wala pa naman turnover kasi makikita naman natin na wala pang kuryente tsaka linya ng tubig. Kaya pansamantala dito na lang muna. Diyan na natin binabagsak. Yan, pag naubos yan, pag lumuwag dito naman tayo maglalagay sa harapan natin. Standard talaga dapat dito yan eh. So nga lang dahil sa panambak ng lupa, wala tayong mapaglagyan. So ito ay 3 hakot ng panambak. Nagpahakot ulit tayo. Yan, bali nakaka 46 na kami na total na 16mm na ano rito na bakal. Ayun, nakaset na yung biga. Meron na rin dito, tapatan na yan. Tsaka sa kabila.
Sagad na rin yung hukay dito. Meron na tayong buhangin, may bakal na additional, at saka may graba. Yan yung graba at buhangin yan, saglit lang yan dito, mabilis siya mauubos. Kaya may follow up order po kagad tayo rito kapag nagbuhos sila ng puting. Yan, 320 yung kapal ng puting natin sa may parilya. Ayan, bali pangalawang truck ng buhangin. Bali ngayong araw, dalawang truck ng buhangin tsaka dalawang truck ng graba yung ipapadeliver natin. Bayad na po yan. Tapos may balanse na lang po sila na buhangin na dalawang truck pa. Pag na-deliver nila yung dalawang truck ng buhangin at tsaka graba ngayon. Malapit na matapos. Pero marami pa rin talagang lupa. Yan, bali hindi na ho tayo magpapahakot. Hintayin natin makapagbalik po tayo rito. Okay na tayo dun sa project natin sa phase 3. Bali yung isang graba, yung update, baka bukas na lang daw ng umaga dahil hindi nakakayanin. Medyo hapon na. Magbibigay naman na tayo ng update dito sa project natin sa Metroville. Tara. Nandito na tayo. Yan, magbibigay na tayo ng update. Nag-uumpisa na po sila magkabit ulit ng PVC panel sa second floor dahil tapos na po yung ating mga room partition. Yan, bali ibibigay namin or i-share namin dito sa video kung ilan po yung mga nagamit namin materyales sa taas regarding sa room partition according sa setup po namin dito. Yan, okay na to. Yan, may cover na lahat. Wall to wall. Yan, wall to wall po tayo dito. Ito yung setup natin. Bali magkatapatan yung pinto. Yan, wall to wall. Ayan sa workstation nila. Kinilas na yun. Yan, kompleto. Kompleto na ang ating partition. Ito na yung sinusunod nila, yung PVC panel natin. Dito nga pala, yung ginamit namin na rivets, yung mahaba na, yung 1 inch. Yan, kasi yung gypsum board medyo makapal. Makapal po kasi yung gypsum board. Yan, gypsum board yan nandito. Hindi na tatanggalin mo yun. Okay, bali ang topic natin dito kung ilan yung materyales na ginamit lang sa partition. Yan, bali naglagay kami ng partition dito, wall to wall, pag-akyat ng hagdanan. Tapos divider po niya, ayan na po yung divider niya. Mas malaki bahagya po itong nandito sa part ng extension area. Mas malaki. Tapos dito, pwede naman din maging kwarto to kasi kasya pa yung single bed. Pwede rin storage muna. Yan, tapatan po yung pinto. Bali sa metal studs, bali 38 pieces po lahat. Lahat ng ginamit natin na metal studs. Sa framing, yung vertical, at saka yung horizontal natin sa gitna. Tapos sa hard flex board naman, 1/4 yung ginamit namin. Umabot po siya ng 12 pieces lahat. Yan, 12 pieces.
Tapos gumamit din tayo ng concrete nail na number 1. Yan, 1/4 lang, 1/4 kilo ng concrete nail number 1. Tapos black screw. Yung black screw with Torx, yun po yung binaon natin sa mga pagitan ng tiles. Yan, dito po natin siya binaon sa pagitan ng tiles. Para hindi po mabasag. Yan, 20 peraso po yun. Bali, number 1, metal black screw. Tapos 40 pieces naman ng metal black screw number 2. Yun naman po yung pinangkabit natin sa hamba. Yan. Yan yung pinangkabit natin dyan. Tapos gumamit din po tayo ng blind rivets. Ito yung mga blind rivets. Yan, bali ang ginamit naman natin dito is 1/8 by 3/4, bali 2 box at saka 2 set ng door jamb 70 by 210, bali yung hamba niya 4 by 2. Yan. Yan, kompleto na. Bali, inabutan na po natin yung kisame. Nandiyan na po yan. Bali, nilalagyan na lang po natin siya ng PVC panel. Tapos ang ending yan, bukas magpapaset na tayo ng kornisa. Yan, magpapadeliver tayo ng kornisa. Ang kornisa na maaaring maubos nito, 1 by 3 by 10, mga 14 hanggang 15 peraso. Yan ang bilang, 14 hanggang 15 peraso. Kwarto na. Malaki-laki, no? Diba? Laki rin niya. Laki ng kwarto dito. Yung wire. Ay, ano ko ba yan? Bali, okay na po tayo dito sa Metroville. Meron nga rin po pala mga paparating pa na materyales dito kagaya ng kornisa. Yan na itawag na natin, i-deliver na lang. At saka yung itong mga tubular. Ito tubular. Bali, gagayahin na lang po natin to kasi ito naman po talaga yung requirements dito, yung mga ganitong design. Sa tansya ko, itong mga 2x3 framing at saka naging poste niya, mga 6 na peraso. Tapos itong ating mga 1x1 na mga naging bracing niya, mga 8 peraso. Tapos itong mga 2x2 na naging soleras niya, dito sa ating pinaka-roofing trusses, mga 3 peraso. Then sa polycarbonate na brown, mga 4 na peraso naman. So yan yung mga possible na delivery natin bukas. Bali, hanggang dito na lang po muna yung update video natin dito sa Lumina at saka dito sa Metroville. Ayan, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Ayan, paalam po muna.